Makakasama ba natin ulit yung mga alaga nating hayop doon sa langit? Ano nga bang sinasabi ng Biblia patungkol dito? May isang lalaki na nagngangalang Randy Kay. Sinabi niya na nakita niya raw ang vision ng langit at siya ay nakapunta mismo roon. Si Randy Kay ang author ng Revelations from Heaven, a true account of death, the afterlife, and 31 supernatural discoveries. Sa aklat na ito, ibinahagi niya ang kanyang personal na karanasan ng kamatayan at makapangyarihang pagkikita nila ng ating Panginoong Kristo doon sa langit. Si Randy Kay ay namatay dahil sa komplikasyon mula sa matinding impeksyon nang maranasan niya ang tinatawag na near-death experience. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang patotoo ay ang harapan nilang pagkikita ng ating Panginoong Kristo doon sa langit. Inilarawan niya ang kanyang nadamang matinding kapayapaan at pag-ibig. Isang uri ng pag-ibig na si Jesus lamang ang nakatingin at nakatuon sa kanya. Dahil sa karanasang ito, mas lalong lumalim ang kanyang pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. So dahil sinasabi niya na nakita niya yung vision ng langit at nakapunta siya mismo sa langit, ayon sa kanya, ang palaging tinatanong sa kanya ay kung meron nga ba talagang hayop doon sa langit, base sa kanyang karanasan. Ayon sa kanya, nung siya ay nasa langit, pinakita sa kanya ni Jesus ang tinatawag na life review. Na yun nga, babalikan niya yung mga magagandang nangyari sa kanya nung siya ay buhay pa. Doon sa kanyang life review sa langit, ipinakita doon yung dati niyang alagang hayop nung siya ay bata pa. Ang pangalan ng kanyang alagang hayop ay Casey. Ayon sa kanyang kwento, nung time kasi na bata siya, palagi siya inaasar at pinagtatawanan ng mga klase niya dahil sa kanyang malaking pangangatawan. So every time na siya ay umuwi mula sa school, palagi siyang malungkot dahil pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase. Pero every time din na umuwi siya mula sa school, yung kanyang lungkot ay napapalitan ng kasiyahan dahil siya ay sinasalubong ng kanyang alagang aso na si Casey. Winawagayway niya ang kanyang buntot na nagpapakita na siya ay masayang-masaya na nakauwi ang kanyang amo. Dinidilaan din ng aso ang mukha ng kanyang amo na pagpapakita na mahal niya ito. So nagpapasalamat itong si Randy Kay sa Diyos dahil sa time na wala siyang kaibigan nung bata pa siya at nasa point siya ng kalungkutan, nando naman ang kanyang alagang aso na nagbibigay ng kasiyahan sa kanya. So matapos ipakita sa kanya yung life review na ipinakita nga doon yung dati niyang alagang aso na si Casey, maya-maya doon sa langit, bigla daw tumakbo sa kanya yung alaga niyang aso at yun mismo si Casey, yung dati niyang aso nung bata pa siya. So yung aso mismo na yon ay lumapit sa kanya, tinalunan siya at dinilaan daw ang kanyang muka, tulad ng ginagawa sa kanya nung bata pa siya. So matapos ng kanilang masayang pagkikita muli, tumakbo pabalik yung aso doon sa lugar na kung saan mabulaklak. Ayon kay Randy Kay, alam daw ni Jesus yung kagustuhan ng kanyang puso na muling makita yung kanyang aso. Kaya binigyan daw siya ng assurance ng Panginoong Kristo na makikita niya magmuli yung kanyang aso. Makakasama niya ulit yung aso niya pagdating ng panahon doon sa langit. So bukod sa kanyang aso na nakita niya doon sa langit, habang sila raw ay nagtatravel ng ating Panginoong Kristo doon sa langit, nakita niya raw ang napakaraming mga hayop at iba't ibang mga hayop na hindi niya pa nakikita sa kanyang buhay, na doon niya lamang nakita sa kalangitan. Kinote niya rin ang sinasabi ni Prophet Isaiah doon sa Isaiah chapter 11 verse 6. Ito po ang sinasabi: maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero, mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing, magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Ayon sa kanyang testimonya, kung babalikan daw natin yung creation doon sa Book of Genesis, noon palang una, nung nilikha ng Diyos ang lahat, magkasama na yung mga tao at iba't ibang klaseng hayop doon sa Garden of Eden. So namumuhay sila ng mapayapa at masagana. Ngayon, kinumpara niya yung Garden of Eden sa kung anong meron sa langit. So kung makikita nga natin na merong hayop doon sa Garden of Eden, ganun din daw pagdating sa langit. Kasi nga sinasabi na ibabalik sa original na plano ng Diyos ang lahat. Na yun nga, i-restore yung Garden of Eden. Ibig sabihin yan, kung anong meron noon sa Garden of Eden sa creation, ganun din pagdating sa langit. Kung merong hayop noon sa Garden of Eden, meron din daw mga hayop doon sa bagong Garden of Eden o yung nirestore na Garden of Eden sa langit. So expect daw natin na pagdating natin sa langit, meron daw na hayop. So dahil maraming mga tao ang desire nila makasama muli ang kanilang mga hayop na matagal nang nawala, hindi raw ipagkakait ng ating Panginoong Kristo na muli makita raw yung ating mga alagang hayop doon sa langit. Kasi kung yun daw yung desire ng ating mga puso at yun yung kagustuhan natin bilang mga mananampalataya, ibibigay daw yun ng ating Panginoong Kristo doon sa langit. So binibigyan po tayo ng pag-asa na pagdating natin sa langit, mayroong mga hayop doon at nandun din yung mga alaga nating hayop. So ayon sa kanya, ina-expect niya at naniniwala siya na pagbalik niya doon sa langit, makakasama niya magmuli yung alaga niyang si Casey.
Ito yung alaga niya nung siya ay bata pa. At ganun din si Scott. Ito rin ay alaga niya nung siya naman ay tumanda na. Nakasama niya yung aso na ito sa loob ng 18 years. So siya ay namamag-asa na pagdating ng panahon, muli ay makakapiling niya yung mga naging alaga niya. Ganon din daw sa atin. Pagdating ng panahon, makakasama natin magmuli yung ating mga minahal na mga alagang hayop. Pero syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, pag tayo ay nasa langit na, dapat ang pinakagustuhin natin, bukod sa lahat, ay makapiling ang ating Panginoong Diyos magpakailanman doon sa langit. So mga kapatid, masasabi ba natin na makakasama natin magmuli yung mga alaga nating hayop doon sa langit? Wala pong sinasabi yung Bible na merong hayop sa langit. Pero wala rin sinasabi yung Bible na walang hayop sa langit. Kaya magiging sagot po natin dito, pwedeng meron o pwedeng walang hayop doon sa langit. Alam naman po natin, nilikha ng Diyos ang lahat-lahat sa mundo na ito. Kasama na po dyan yung mga hayop. Pero mga kapatid, dito po yun sa mundo, hindi sa langit. So iba po yung langit sa lupa. Kaya kung nilikha ng Diyos yung mga hayop dito sa lupa, hindi po natin alam kung meron ding hayop doon sa langit. Basta ang alam natin, merong hayop noon sa Garden of Eden. Pero yun nga, kung sinasabi na i-restore yung Garden of Eden, posible naman daw na magkaroon din ng hayop sa langit. Kasi nga, kung merong hayop sa Garden of Eden, meron ding hayop dun sa ni-restore na Garden of Eden sa langit. Pero muli mga kapatid, walang sinasabi yung Biblia kung meron talagang hayop dun sa langit. Ang alam natin na malinaw na merong hayop pagdating ng panahon na sinasabi ng Biblia ay pagdating ng paghahari ng ating Panginoong Kristo dito sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Yun po yung millennial reign of Jesus Christ. Ito po yung binabanggit ni Randy Kay na nabanggit doon sa Book of Isaiah na yung hayop ng mga mababangis ay magiging maamo. Pero mga kapatid, muli sasabihin ko po, ito po ay magaganap hindi sa langit, kundi dito sa lupa, sa loob ng 1,000 taon. Kasama po yung ating Panginoong Kristo. Isa pa pong katotohanan na masasabi ko, ang alam lang natin na makakapunta sa langit ay yung mga taong may pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ngayon yung mga hayop, wala po silang free will, wala silang kakayanan na manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya sinasabi tuloy ng ilan, walang hayop sa langit kasi nga wala silang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Tayo lamang mga tao ang makakapasok sa langit kasi meron tayong pananampalataya. Pero mga kapatid, hindi ko po sinasabi na walang hayop doon sa langit dahil nga wala silang pananampalataya. Ang point ko lang po dito kung paano makakapasok sa langit ang mga tao. Malinaw sinasabi ng Biblia sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo. Siya lamang yung daan patungo sa langit at kailangan ng pananampalataya. Overall mga kapatid, base po sa sinasabi ni Randy Kay na vision niya sa langit o mga experience niya doon, hindi po natin masasabi kung maniniwala ba tayo doon o hindi. Muli sa nakakaranas o nakakakita ng vision ng langit, nirerespeto po natin yung mga kwento nila. Pero hindi po natin sinasabi na tayo ay naniniwala sa mga kwento nila. Tulad nga po ng palagi ko sinasabi sa inyo, mas magtiwala tayo sa sinasabi ng Biblia, hindi sa kung anong sinasabi ng mga tao o kung ano man sa mundo na ito. So dahil walang sinasabi yung Biblia patungkol sa kung may hayop ba o wala sa langit, dapat maging tahimik na lamang po tayo doon. Hintayin na natin yung tamang panahon para malaman natin kung meron bang hayop doon. Ang pinakamahalaga po dito, magkaroon tayo ng pag-asa. Pag-asa na pagdating ng panahon, punong-puno na po tayo ng kasiyahan. Bibigyan po tayo ng kasiyahan ng Diyos doon sa langit, na higit pa sa kasiyahan na ibigay sa atin ng ating mga alagang hayop. So kung meron mang hayop sa langit, tunay na magiging masaya ang mga tao, lalo na nga yung mga mahilig sa hayop. Pero mga kapatid, muli, hindi lamang sa hayop matatagpuan yung kasiyahan. Pagdating sa langit, kapag kapiling mo na yung ating Panginoong Kristo, yun na yung pinakamahalaga. Bukod po sa mga kagustuhan natin. Meron mang hayop sa langit o wala, tandaan nyo po, sinasabi ng Biblia, doon sa langit ay punong-puno na ng kasiyahan. Wala na pong kalungkutan. Kung pupunta man tayo sa langit pagdating ng panahon at wala tayong matatagpuan ng mga hayop doon, meron pong ipapalit yung Diyos diyan doon sa langit. Asigurado na magugustuhan po natin ito. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po, may hayop man o wala doon sa langit, ang mahalaga, makakapasok tayo sa langit. At pagdating natin sa langit, punong-puno na po tayo ng kasiyahan. Wala na pong kalungkutan. Kaya dapat mga kapatid, ang i-look forward natin sa buhay natin ngayon, makapiling yung ating Panginoong Kristo magpakailanman.